Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating minomonitor na si Bagyong Francisco. Narito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong mga bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So simulan nga natin sa nasa loob ng ating PAR. Ito ay si Super Typhoon Francisco. Kahapon nga ng alas 8 ng gabi, ito ay naging isang ganap na Super Typhoon na nga. Kanina alas 4 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 410 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang forecast track. Samantalang itong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa Tropical Depression category pa nga rin. Kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,680 kilometers. Silangan yan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Etong isang bagyo na ating minomonitor, hindi natin tinatanggal yung possibility na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base sa ating latest analysis, hindi naman natin nakikita na makakaapekto ito sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Narito nga yung latest forecast track para kay Bagyong Francisco. So inaasahan nga natin na hanggang bukas ng umaga yung kanyang pagbagal habang tinatahak yung north-northwestward direction, and then afterwards magre-recurve ito papunta na nga sa may southern Japan or sa may bandang Ryukyu Islands. Inaasahan nga natin na posible pa itong lumakas or mapanatili yung kanyang lakas hanggang ngayong hapon bago na nga siya magkaroon ng gradual na paghina. Nakita rin natin na posible na rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday. Dito nga sa ating forecast track, nananatili pa rin malayo sa landmass na ating bansa itong si Bagyong Francisco. So gayon pa man, nakataas pa rin ang signal number 1 sa lugar ng Batanes, sa northern portion ng Cagayan, kabilang na ang eastern portion ng Babuyan Islands. Ito naman yung areas na magkakaroon ng bugso ng mga malalakas na hangin. Dulot yan ng southwest monsoon at yung periphery nga ni Bagyong Francisco. Ngayong araw, sa malaking bahagi ng Luzon, sa may Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, sa may Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas naman sa may malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, pati na rin sa may Davao Oriental. At pagdating ng Thursday, sa malaking bahagi ng Luzon, sa may Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. May nilalabas nga rin tayong weather advisory. Ito ay kaugnay netong si Bagyong Francisco at yung southwest monsoon o habagat. So posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ito ay dulot ni Bagyong Francisco sa may Cagayan at Batanes at dulot naman ng southwest monsoon sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. So kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung localized flooding sa mga urbanized, low-lying at tier rivers at landslide sa mga landslide-prone areas. Yan ay for today. For tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dulot ni Bagyong Francisco sa may Batanes at dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. At pagdating ng Thursday, mayroon pa rin tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Batanes, sa may Occidental Mindoro, pati na rin sa may lugar ng Palawan. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa, pero pinag-iingat pa nga rin yung mga papalaot sa lugar ng Northern Luzon dahil posibleng umabot sa or posible yung maalong karagatan sa ilang bahagi nito. At yan nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Francisco. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.